Ay, eto, breaking news. Nako, Sara Duterte, nagsalita na Boying. Nako, mapapaya ka dito sa sinabi ni Sara. O, ito, saldi ko, booking din, dun sa laptop. Meron pala sa laptop na korupsyon. Kay Sara Duterte po, binuking ito. No? At sinasabi daw po, hinihinala nila na kung bakit malakas ang loob ni Kiko Barsaga na maglalabas na sa kalsada at magsasalita sa gobyerno, hinihinala nila, pakawala daw ni Sara Duterte. Di ba? Hindi nila alam, ganyan ang administrasyon. Ganyan ang mga pinklawan. Kapag yung isang tao nagsasalita, iniisip nila yung tao na yung walang kakayahan. Kaya ang iniisip nila, may kakampi, o kaya pakawala, bayaran. Di ba? Ganyan sila eh. Ganyan talaga paggawain. Di ba? Talaga na hindi nila alam, tataka pa yung ibang opisyales dyan, mga namiminuno sa atin. Oh. Sabi ba naman, bakit ang Pangulo bakit nagagalit kayo? Natural! Ninakawan kami ng bilyon, hindi kami magagalit sa inyo. Di ba? O ngayon sa ICI, nakakakulo ng dugo. Sana hindi nyo nalang pinakita yung si Romualdez eh. Di ba? Lalong nag-iit ang ulo ng taong bayan. Tignan nyo sa comment section, puro galit. Tignan mo yung yung angry, puro galit. Yung mga imbis na heart, puro galit. Di ba? Ganyan po. O ngayon, ewan ko na lang kung may kawala kayo dito kay Sara Duterte talaga, no? Talagang ito na, 2.5 years na lang hinihintay, no? Hindi na magkakaalaman, alam na. Kumbaga, inihintay na lang si Sara, kumbaga, no bearing na to, di ba? Kaya itong mga to, sabi ni Sara, walang ibang target kung bakit pinaupo sa ombudsman. Obvious naman eh, tinanggal si Rodante Marcoleta, ha? Tapos, iisa pa dyan, alam nyo, sinikreto ICI, hindi ba bahalata? Gising naman kayo. Yung galit nyo kay Sara bilang mga DDS, isang tabi nyo. Di ba? Para yung utak nyo, kasi pag ang tao punong-puno ng galit sa puso, tandaan nyo pag ang isang tao punong-puno ng galit sa puso, nawawala yung talino nyo. No, ito, painggan nyo si Sara Duterte ang kanyang interview at tanungan doon sa Sambales yata to o Zamboanga. Basta't painggan nyo. Yung comment daw po sa pagbansag at pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barsaga of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko, okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barsaga because of the campaign in Cavite in 2022. Dahil unity siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the unity. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara Ugli. Pero si Congressman Kiko Barsaga was for the unity. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nagkita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man. Pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng Unity sa kanila, sa Dasmariñas, Cavite. Okay. Hindi ko makawala si Kiko Barsaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na ma-handle na kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity yun si Kiko Barsaga unity. Hindi na nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So, bakit niya makikinig kay Sara Duterte? Oo, tama ito. Wait lang Sabi nila, pakawala si Kiko Barsaga ni Sara. Hindi nga nakikinig si Kiko Barsaga sa magulang niya. Di ba alam ko, sinabi na doon sa nanay niya na, hindi ko alam kung mayor ba nanay nito, sinabi na anak mo, sawahin mo. Hindi niya masawata eh. Bakit? Kasi pinaglalaban ni Kiko Barsaga yung karapatan at yung
Pinagtatanggol niya ang Pilipino sa nangyaring nakawan at korupsyon. Di ba? Susunod pa kaya siya kay Sara sa mismong magulang nga eh. Di ba? Yan kasi ang mga isip ng mga to, para makapuntos lang, didis-a niya yan. Tamo, sabihin mo sa kanila pag may kapinklawan yan, pati mga loyalista, sabihin mo, hindi ako DDS. Tamo, hindi kanila kayang tirahin. Titirahin kanila kagaya ng kay Taberna. Si Taberna kasi hindi naman DDS eh. Si Taberna kasi hindi naman DDS eh. Kaya ang ginawa nila, tinira yung anak ni Taberna na si Zoe, na may dating cancer, tapos sinabi, saan daw, mawala na daw. Di ba? Doon sila gagawain niya ng mga pinklawan. Yung mga loyalista naman, ang padali niyan, ito gaya ng mga loyalista, tingnan nyo yan mga yan, kahit na mali, harap-harapan na obvious na. Tinuturo na ni Chanco, ni Diskaya, ni Gutesa, lahat ng ebidensya, si Sara, gahanapan nila ng butas, ay ikaan niya hindi. Di ba? Mabuti pa sa kanila si Tamba. Hindi naman sila binayaran eh. Alam ko yan eh. Hindi naman sila binayaran eh. Hindi naman magbabayad si Tamba sa kanila eh. Si Tamba, hindi magbabayad sa kanila. Nga lang, yung mga pananalita nila, malalaman mo kung loyalista eh. Paano malalaman pagpinklawan? Isinisigaw lagi para sa katiwalian, pero hindi niya masigaw Marcos pati Romualdez. Hindi niya nila masigaw. Malalaman mo sa comment section pagpinklawan, hindi mo tingnan yung profile. Kahit nakasarado yung profile, malalaman mo doon pala sa tabas ng comment niya eh. Kung pinklawan eh. Di ba? Yung pinklawan, hindi niya malaman kung siya sasakay. Di ba? Pro Marcos siya. Di ba? Pagkatanggol niya si Marcos, buti pa nga si Marcos, ganyan-ganyan eh. Yan na. Pinklawan yan. Pero kasi yung mga loyalista, hindi na nila kailangan ipagtanggol si Marcos. Kasi yan, Marcos na Marcos sila. Kahit may mali doon sa kanilang tinagtatanggol, hindi naman lahat ng loyalista, hindi lahat ng pinklawan na ganito Kasi yung ibang pinklawan nasa Duterte na eh. Di ba? Naunawaan nila eh. Di ba? Naunawaan nila, biruin mo, lalabas ka ng bahay. Safe na safe ka sa mga Duterte. Ito na. Natapi ko lang yun. So no, I do not control Congressman Kiko Barsaga. He is his own person. He has his own principles. And he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Because as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot, number two, hindi nabibili ng pera. Yon, ako pinagkakamalan nila ako, bayaran daw ako. Bayaran ako. Makikita mo sa pananalita ko, bayaran ako. At tingin mo, ganito ako galing. Uy, magkano babayad mo sa akin? Ako, tiwala ako sa sarili ko. Marami akong kaalaman sa sarili ko. Babayaran mo ako magkano, 1 milyon? Yun na yan. Di ba? Isasakalang-along ko sarili ko sa mga to. Yeah? Ipinagtatanggol ko ang taong bayan. Nagko-komentary ako sa mga mali. Di ba? Kasi hindi ako makatiis na nakikita ko ang aking kababayan na nagdudusa na may alam kong may paraan ako sa pananalita. Na hindi ko mananahimik lang ako. Di ba? Ganyan din nararamdaman ng iba. Kaya hindi binayaran yan. Di ba? Ito, painggan nyo pa. Domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang, kung noon, ang nangyari, malamang, kung noon, napapaisip ang investors na sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay o nag-shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandyan na yan. Complete na yan ng mga investors dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din ako. Nung mayor ako ng Davao City, syempre, ang gusto namin na pumasok mabera sa Davao City ay yung galing sa labas, di ba? Whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts. Yan ang kagandahan sa naging mayor. Kasi si Duterte naging mayor, naging presidente, yan ang kagandahan. Kasi naging governor ka, congressman ka, yan si BBM, tapos naging presidente ka. Wala eh.
Pag mayor kasi, talaga mabigat ang trabaho, magagampanan mo lahat. Di ba? Kaya ngayon na pinambabaran ni Tatay Digong, di ba, doon sa hearing sa kanya ni Risa Hontiveros, di ba? Ma'am, naging mayor ako, hindi ka kasi naging humawak ng syudad eh, di ba? Kasi iba talaga humahawak ng syudad eh. Pag nahawakan mo yon, tapos nagpresidente ka, para madali na lang sa'yo ang lahat. Hindi ba? Parang walang pinagkaibahan doon sa marunong ka mag-drive ng truck, tapos bigla ka nagkotse. Alam mo yun? Parang ganun eh. Parang same-same na lang eh. Yan. Of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At pag napapansin namin, pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City, yung Davao City Investment and Promotion Center, DCIPC namin. At pag napapansin namin na hindi pumupunta, tumitingin, kasi hindi na bumabalik, or nag-a-attempt mag-open, pero hindi natutuloy, pag tinatanong namin, yung merong researchers yung office na yun, nag-i-interview sila, isa doon sa mga sinasagot, corruption. Kasama doon ang cost ng investment. Tubig, kuryente. Sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal ang IT infrastructure ng Pilipinas. Okay. At nandoon na dati pa yung corruption. Kaya sinasabi ko noon, kinoconsider tayo, ngayon hindi na talaga. Kasi kaya babagal ang isang infrastructure at isang proyekto, tandaan nyo pag babagal magawa, tayo mo sa mga pribado ang bilis. Pag 6 months lang yung isang bahay, tapos na. Di ba? Tumatagal lang 7 months lang. Pero pag yung isang bahay nakakarampot lang, ang tagal-tagal magawa, gobyerno nagpapagawa, asahan mo, kurakot yan, may kurakot yan. Kaya mabagal gumawa. Oo. Dahil sa ginagawa ng administrasyon. I mean, the situation that we have now, like crime, yung mga issue, corruption, is here, there, yung kanya-kanya ng kaya ng grievances or disappointed ng mga Filipino. As Vice President, what else can be done? I mean, there's ICI, ang dami na nag-rally, ano pa bang, pwede pang gawin? Alam mo, ma'am, before, as Vice President, Vice President, as Vice President, sa amin, ma'am, when we talk about it, because lahat naman tayo mayroong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. Okay. In the hope na yung gobyerno makikinig. Okay. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo. Para, number 1, makukorek mo yung sarili mo. Number 2, responsive yung ginagawa mo. Number 3, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugod doon sa mali. Mr. Billionaire, sino may-ari ng Billionaire? Hindi mo alam. Kasi nagtataka talaga ako. All the names. No? Business is the Billionaire. Ano yung pampaswerte? Kasi may... Ano, pag naging presidente to, tingin ko, maayos ang Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Ngayon lang, walang tiwala kayo. Pag ito naging presidente, makikita nyo, masahol pa to sa tatay niya, pero smooth to. Yeah. Kinuso yung pangalan ninyo. questions. Ma'am, ikaw ma'am, wala kang tanong sa akin, ma'am. Ang layo ng biyahe namin, lahat po yung nalabat, tapos wala kang tanong sa amin. Okay. Magtanong ka, ma'am. Sige. Alam na, ikaw, inising pa yan siya ng maaga, ma'am, para tumayo dyan sa tabi. You mentioned earlier na narrative po ng Auntie Sara Duterte, yung that you are pro-China. But what exactly is your stand on this
continuing harassment by Chinese Coast Guard against our Philippine vessels within Philippine territory. Yes, ma'am. Pangit yung picture na sana yung mga tiga-Office of the Vice President. Padalhan nyo nga ito siya ng mga magagandang picture ko para yun ang gamitin nila. Ayan na yung laptop. Lapit na yung laptop. Hindi mo, ma'am. Napansin mo yun, ma'am. Yung kalaban ko, maganda yung photo. Tapos ako, pangit yung photo. Eh, ang katotohanan naman, mas maganda naman ako doon sa kalaban ko, ma'am. Ano sana, ma'am? Ha? Ano sige ko nawas? Yung sino ba kausap ko doon sa milyonaryo na nakanganga ako, JC. Ano yung photo na yun? Ayan si JC. Alam mo yung JC yan. Related din sa appeal, ma'am. May panibagong evidence to kayong sinubmit sa ICC dun sa appeal? Sorry, hindi ko alam. Kasi hindi na-discuss yung abogado sa akin kung ano yung laman ng appeal. Ang napag-usapan lang namin is merong appeal. Would you know kung sa pre-trial chamber or sa appeals chamber yung appeal? Appeal chamber. Appeals chamber. Yes. Any other topic? Any other question? Follow up on ICC? Kabila. Ibang topic. Ibang topic. Another topic. Jay, go ahead. Regarding sa plano ko ni bagong ombudsman na ukay niya ulit sa ukay yung formalities. Sa tingin niyo may nilulutong narrative yung administration? Eto yung kasi yung media kasi napakahina ng sounds nyo, you know? Ang laki yung mainstream media eh. Hindi kayo makabili ng mga sounds na magaganda. Ewan ko lang bakit Sinabi po dito, tungkol sa formally issue na ombudsman nakaupo, anong masasabi mo itinanong kay Sara? Oh yes. Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, diba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi, number 1, mangulitika, at number 2, ubusin ang budget ng Pilipinas sa corruption. So, yan lang yun. Alam mo, pag naupo to si Sara, ang laki ng korap ng Pilipinas, maniwala kayo, lalabas lahat yan. Wala nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala. Wala. Diba? So, ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo dyan sa administrasyon, kundi mamilitika, and ang end goal nila is perpetuation in power. Perpetuation in power. Yun yung parang, ang pagkakaalam ko doon, ayaw na matanggal sa posisyon. Habang buhay na sila dyan nakaupo, parang ganyan gustong gamay mangyari. Sabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yun? Ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nako, ayan na. Laptop corruption ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. Okay. Ano bang laptop yan? Yung talagang laptop talaga, yung computer? Di ba sa education yung nagamit yan? Dahil gumawa kami ng sarili namin investigation sa loob ng Department of Education. Noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Alam nyo kasi ako sabi ko sa inyo, matagal na akong gumagawa ng budget sa LGU. 9 years akong gumagawa ng budget. No, halimbawa, manggagaling procurement yung presyo ng mga laptop. Papakita sa inyo, tapos ikaw gagawa ng budget. Halimbawa, yung laptop 90,000. Siyempre, hindi ka bibili ng 90,000 Magka-canvas ka ng mga 100,000 kasi pang hard, pang heavy duty yung laptop Hindi ka pwede bumili mga 40,000 lang, 30,000 lang. Kailangan babudgetan mo mga 100,000 sige. Sige, 100,000. Babudgetan mo 200,000 doon sa budget mong gagawin.
Ikaw magka-type 200. Lalagyan mo na ng 20%, hindi ko alam kung 20% na ngayon, 30%. 200,000 plus 30%, lalagyan yon. So, ilan nyo? Bali, mga 260 na yon. Di ko alam, mga ganun, ha? Ngayon, lalaki yung budget kasi 2 laptop bibilin. Sa isang opisina lang yun, ha? Halimbawa lang, parang hindi kayo maligaw, ha? Kasi gumagawa ako ng budget dati. Ngayon, yung presyo doon ng 200,000, 2 laptop na yon, magka-canvas ka ngayon sa mall na hawig doon sa presyo na yon, pati specs. Ngayon, ito mangyayari. Pag na-budget na yun ng city, nagkaroon ng budget deliberation, budget hearing, lahat. Pag na-budget na fast forward, lahat. Bibili na yung laptop. Anong nangyayari? Bibili laptop, tigti 30 lang. Tagti 30 lang. Kakuntsaba, yung may-ari ng laptopan, na, alimbawa, ako may-ari ng laptopan, kapatid ko, ako bibili. Sige, ikaan niya. Gawa. Siyempre, yung resibo, malapakadali na lang noon. Yan nangyayari sa akin, unang date ko. Ewan ko, wala na ako doon. Ewan ko, nangyayari pa yon. Ngayon, tigti 30 mil lang. Di tubo sila. Kasi 30,000 lang yung binili laptop. Ang budget, 100,000 yung laptop. So, tubo ng 70,000. Bubulsa na nila yon. Teka muna. 2 laptop na naman yung binili. Bakit ibubulsa pa? Buong syudad yun. Ilang laptop yun? Mga libo-libo yun. Kasama mga estudyante, mga teacher, lahat, mga opisina pa. Kasi government property. Diba? Libo-libo yun. Pagpalagay mo 2,000 tao gagamit ng laptop, di 2,000 laptop, halimbawa. 1,000 times 70,000 na kickback. 70 million yata yan eh. Di ba may 140 million doon 2 laptop, di ba alam mo yun? 1 million kagad. Eto, education. Kung buong Pilipinas, bibigyan mo ng laptop yung mga estudyante, tig 70,000, kung kurakutin mo, tig 10 lang bibilin mo. Ang laki pera mo! Baka umabot pa nga ng 700 million yan. At kung itindihan nyo, binabudgetan ng syudad, binabudgetan ng city, binabudgetan ng national, eto nangyayari. Laptop lang yan, Kaya kasabi si ultimo ballpen, kinukurakot, Di ba? Yung ballpen, magkano yung ballpen? Ang isang box, nasa 35. May presyo ng isang box. Ilang box bibilin? Halo-halo, sama-sama. May mesa, may... Guwa-guwa kasi ako ng budget, may camera, may mesa, magkano isang mesang mahaba. Nagkakalaga ng 7,000. Executive chair. Yung sa mga opisina, sa mga department head, may mga executive chair na binibili, yung mga upuan, mga hepe, ang dami nun. Magkano isang executive chair? Nasa 30 mil. Ilang bibiling gano'n? Nasa 1,000. Hindi, alam mo yun? Kaya ito, yung laptop, saldi. Diba? Rimulya. Hindi lang po yung imbestigahan mo, lahat po. Hindi po yung tatanong ka, uhukayin mo, yung dating kay Pangulong Duterte. Ito, imbestigahan ito. Hindi naman natin sinabi hindi imbestigahan si Duterte. Nga lang, maraming iimbestigahan. Mas maganda? Balikan yung nakaraan o itong kasalukuyan nangyayaring kahirapan dahil gawa ng korupsyon, mga pagnanakawan. Ano mas magandang anong gawin? Alam mo, ano sagot? Unahin yung kasalukuyan. Babalikan ba yung nakaraan? Of course! Ano dapat? Tapusin muna tong kasalukuyan. Hindi yung tatanong ka muna sa nakaraan. Hindi mo nga nagawa. Naku po, Boying, Saldi. Pati to si Tamba. Doon din sabi ko dun sa Sunwest ang contractor ng laptop. Sunwest? Doon sa DepEd. Next question is to ABS-CBN. So wait lang, hindi pa ako tapos pala. So bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Hindi nila kasi alam nila marami sila masagasaan ng makapangyarihang tao dito. Marami yan. Yung mga kontraktor na makapangyarihan. Yung Sunwest niya, hindi nababanggit hanggang ngayon Diba? Iwas na sa topic Kung hindi tatanungin, hindi nila i-broadcast Samantalang yung panahon ni Kibuloy, panahon nila Bantag, yung mga inuhuli, hindi pa tinatanong, gusto nilang sagutin yung issue Diba? Nagmamadali sila Bakit? Kalaban nila sa politika Diba? Bakit kinokontrol yung kwento sa korupsyon? Bakit hindi nilalabas lahat
nung mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon. Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung usapan. Investigasyon. Tama. Nawawala, nalilibig, nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang control sa kwento. May kumokontrol. Sino ba kumokontrol? Hindi naman si Tambay. Sino ba? Yung puno, siyempre. Kayo naman, no? Makapagpunga ba ang mangga na kung walang puno? Sige nga, meron ka ba nakitang mangga na bunga, walang puno? Di ba? Pinitas na yon. Di ba? Yung puno, nagmamang-maangan. Puro trabaho lang daw. Trabaho lang yan. Sabi ni Palengkera sa Malacanang. Yung spokesperson ng Palengkera. Di ba? Obvious na obvious naman Pag napupukol na ang Malacanang, malapit sa pintuan, anong ginagawa? Palit ng liderato. Blue Ribbon, pinalitan. Ano mangyayari? Tigil ang investigasyon sa Blue Ribbon. Pag meron na, si Romualdez ipatawag na, wag isa publiko ang ICI investigation. Itago lang yan sa masa. Biruin mo yung masa na apektuhan, tapos yung investigasyon di pang masa. Di ba? Ang kakapal ng mga pagbumuka ng mga to. Di ba? Pasahod ng gobyerno. Yung isa na taga-ICI, nag-spokesperson yata ni Romualdez Di ba? Tinanong siya, ano po nangyari? Ano po nangyari? Yun, inamin niya ganyan, etc. Nagmumukhang spokesperson siya Di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ay reaction video natin sa araw to. Ito po.